ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng San Lazaro sa minamahal nating patron na si San Lazaro. Ang espesyal na araw nito ay nagbubuklod sa ating komunidad sa pananampalataya, pasasalamat at kagalingan. Ang mga deboto ay nagtitipon upang magbigay-pugay sa pamamagitan ng panalangin, alay at mga tradisyong nagpapakita ng ating malalim na debosyon. Kahapon ay dinaos ang ating ikasyam na araw ng nobenaryo sa pamamagitan ng banal na misa na sinundan ng prosesyon kung saan itinampok ang imahe ni San Lazaro, Santa Marta at Santa Maria ng Bitanya na inilibot sa mga lansangan kasabay ng mga awit at panalangin. Ay, at mga aral ni San Lazaro upang at pag Ngayon ay gaganapin natin ang Misa Mayor para sa ating kapistahan. Ito ay pangungunahan ng kanyang kabunian, Jose F. Cardinal Advincula. Inaanyayahan po natin ang lahat na makiisa sa ating banal na misa ngayong ikasampu ng umaga. Maligayang kapistahan sa ating lahat. Kami ang inyong Fiesta Reporters. Ako, si Ace Bakay. Ako si Claudine Narvaez. At ako naman po si Elijah Quintel. Magbati sa lahat.
Mabuti po kayong tinatanggap sa dambana ni San Lazaro, ang minamahal na kaibigan ni Jesus. Ngayon po ay nasa ikalimang linggo tayo sa panahon ng Kwaresma at ipinagdiriwang din natin ang tradisyonal na kapistahan sa karangalan ni San Lazaro, patron ng mga may sakit at abang dukha. Dahil sa ipagdadalamhating naranasan niya sa pagkamatay ng kanyang kaibigang si Lazaro, ipinamalas ni Jesus ang kanyang dakilang tanda. Binuhay niya si Lazaro bilang patotoo na siya ang buhay. Sa kamatayang tinanggap niya sa krus, inilahad ni Jesus ang pinakadakilang kabutihan, ang pagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang mamumuno po sa ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia ay ang kanyang kabunyian, Jose F. Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Kasama ang ating kapilyan na si Reverendo Padre Raul Peliudo at mga bisitang pari. Magsitayo po ang
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagtitipon niya sa atin bilang isang pamayanan ng pananampalataya at bilang isang simbahan. Dahil sa lungkot at hapis na naranasan niya sa pagkamatay ng kanyang kaibigang si Lazaro, ipinamalas ni Jesus ang kanyang dakilang tanda. Muli niyang binuhay si Lazaro bilang katibayan na siya ang buhay. Sa kamatayang tinanggap niya sa krus, inilahad ni Jesus ang pinakadakilang kabutihan, ang pagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang makaharing pagtatagumpay mula sa libingan ng sambayanang nalugmok sa kapighatian, ang siyang nagpapaalala sa atin tungkol sa kapangyarihan ng Diyos sa katauhan ng kanyang anak na si Jesus. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Magpahayag ka, sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan, ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng buong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumatagoy. Dinggin mo ang pagtawag ko, paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo ay matakot. Sabi ka kung naghihintay sa tulong mo, Panginoon. Pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel,
yaong kanyang mga hirang, ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling ng buong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Inihahayag ni Pablo ng Espiritu Santo ang siyang biyaya ni Kristo, ang siyang tanda at patotoo ng ating muling pagkabuhay sa pagdating ng itinakdang panahon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang nagbibigay ng buhay sa inyong mga katawang namamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Mapalad ang nagtitiis, parusa ng sakdalupit, pag mabuti inuusig, kapalarang makakamit, ay kaharian ng langit. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, "Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit." Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, "Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos
at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Ganun may pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalitaang may sakit si Lazaro. Bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid. Wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo, kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Si Jesus ay napahimutok. Saan ninyo siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, halik kayo at tignan ninyo. Tumangis si Jesus. Kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, na kapag padilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos? At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig, ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro, napupuluputan ng kayong panglibing ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya, at nang makalaya, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Manatili po tayong nakatayo. Umupo po ang Reverendo Padre Raul B. Beliodo, ang ating kapilyan, mga minamahal na kapatid na pari at diakono, Dr. David Suplico,
Chief of the San Lazaro Hospital, mga medical professionals at healthcare, ministers, mga kapatid na may sakit, mga minamahal na kapatid kay Kristo, isang taos-pusong pagbati sa inyong lahat. Happy Fiesta po. Ngayong araw, natitipon tayo bilang isang pamilya ng pananampalataya upang ipagdiwang ang kapistahan ng ating patron, si San Lazaro, kapatid ni na Santa Marta at Santa Maria ng Betania, at matalik na kaibigan ni Jesus. Kaibigan ni Jesus si Lazaro. At sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin ang pinakamaikling talata, ngunit isa sa pinakamalalim. Jesus wept. Tumangis si Jesus. Sa simpleng pangungusap na ito, nakikita natin ang isang napakahalagang katotohanan. Ang Diyos ay marunong umiyak. Ibig sabihin, hindi siya malayo, hindi manhid. Siya ay malapit, nakikidama at tunay na nagmamahal. Kaya ngayong araw, inaanyayahan ko kayong pagnilayan. Bakit tumatangis si Jesus? Bakit umiiyak si Jesus? Una, umiiyak siya sa ating mga sakit. Nakita niya ang dalamhati ni na Maria at Marta. Hindi siya agad nagbigay ng paliwanag kung bakit hindi siya dumating kaagad. Sa halip, siya ay nakiramay, sapagkat ang pusong nagmamahal ay hindi agad nagbibigay ng sagot. Ito ay nakikiramay muna sa pagdurusa. Ganito rin ang nakikita natin dito sa San Lazaro Hospital. Araw-araw, may mga luha. Luha ng may sakit, ng mga nag-aalaga, ng mga pamilyang nag-alala. Ngunit sa bawat haplos ng pag-aaruga, sa bawat pagpupuyat ng mga nurse, sa bawat sakripisyo ng mga doktor, at sa bawat tahimik na panalangin ng mga kawani, naroon si Kristo, nakikiiyak, nakikiramay, nagmamahal. Ikalawa, umiiyak siya sa ating mga pasanin. Hindi lang ang personal nating paghihirap ang dinadala ng Panginoon sa kanyang puso. Nakikita niya ang sugat ng buong sangkatauhan. Walang luha ang hindi niya napapansin. Walang sakit ang hindi niya nadarama. Sa gitna ng digmaan sa Middle East, sa mga batang nawala ng tahanan, sa mga inang nawala ng anak, umiiyak si Jesus. Sa pagtaas ng presyo ng bilihin, sa kakulangan ng pagkain, sa bigat ng pang-araw-araw na buhay ng maraming pamilyang Pilipino, umiiyak si Jesus. Mga kapatid, hindi bulag ang Diyos. Nakikita niya ang ating pagod, ang ating takot,
at ang ating pakikibaka. Ikatlo, umiiyak siya sa ating kasalanan. Ang libingan ni Lazaro ay larawan ng mundong sugatan at nalugmok sa kasalanan. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Ang kanyang luha ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi paghahanda sa tagumpay. Matapos siyang umiyak, sumigaw si Jesus, "Lazaro, lumabas ka." Sa ating buhay, may sarili rin tayong mga libingan, mga kasalanang paulit-ulit nating ginagawa, mga sugat na hindi pa naghihilom, mga pag-asang tila namamatay. Ngunit patuloy tayong tinatawag ni Kristo, lumabas ka at magbago. Mga kapatid, umiiyak si Jesus, ngunit hindi siya nanatili sa pag-iyak. Umiyak siya sa ating sakit, ngunit siya rin ang nagpapagaling. Umiiyak siya sa ating pasanin, ngunit siya rin ang nagbibigay lakas. Umiiyak siya sa ating kasalanan, ngunit siya rin ang nagliligtas. At dito sa komunidad ng San Lazaro, malinaw nating nakikita ang kanyang presensya sa mga kamay na nagpapagaling, sa mga pusong nagmamalasakit, at sa mga taong patuloy na naglilingkod kahit mahirap. Kayo ay buhay na patotoo ng pag-ibig ni Kristo ay kumikilos at hindi nawawala. Kaya sa pagtatapos, 3 panyaya ang iniiwan ko sa inyo. Una, magtiwala tayo sa pusong marunong umiyak para sa atin. Pangalawa, magpasalamat tayo sa pag-ibig na hindi tayo iniiwan. Ikatlo, maging daluyan tayo ng pag-asa, lalo na sa mga may sakit, sa mga nagdurusa, at sa mga nanghihina. Mga kapatid, si Jesus ay umiyak kasama natin. Ngunit higit pa roon, siya ay muling nabuhay para sa atin. At kung siya ang kasama natin, ang ating mga luha ay hindi mauuwi sa kawalan, kundi mauuwi sa bagong buhay. Amen. Buong puso, sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong puso nawa tayong manalangin sa Diyos Ama upang makabahagi tayo sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ating sambitin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, patuloy nawa tayong magbigay ng pag-asa sa mundong ito na nanatiling nagdurusa habang naghihintay sa kalayaang hatid ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating bayan, makabangon nawa tayo mula sa ating mga pagsubok sa buhay, makaranas ng kapayapaan at mamuhay ng may pag-asa sa hinaharap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang namayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga katulad ni Maria at Marta, manatiling matatag nawa sila sa kanilang pananampalataya kay Jesus na siyang muling pagkabuhay at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, matanggap nawa nila ang kaganapan ng buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, nagtagumpay si Jesus laban sa kamatayan. Tulutan mong makabangon kami sa aming kawalan ng pag-asa, sapagkat naniniwala kaming walang makapaghiwalay sa amin sa iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga ipinagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang na paghain ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itunaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay di naiiba sa amin, kaya't siya ay nagdadalamhati rin sa pagpanaw ni Lazarong kaibigang giliw. Siya ay di naiiba sa iyo, kaya taglay ang kapangyarihan mo, kanyang binuhay ang kaibigang yumao. Sa kanyang pagkikiramay sa sangkatauhan, kami kanyang pinakikisamahan upang may pagdiwang ang mga pahiwatig ng iyong pagmamahal na sa amin bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa niliyong na aming papatiyo sa naming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo naming patron na San Lazaro, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga kanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin pasasalamat sa karangalan ni San Lazaro. Panginoong Heso Kristo, tunay na umiiral sa banal na Eukaristiya, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa iyong pananahan sa aming mga puso. Kami sumasamo ng iyong presensyang nagpapagaling sa amin, ay pamalagiin kaming malapit sa iyong puso at gawin kaming lalong katulad mo. Sa iyong kagustuhang makiisa sa amin, maranasan nawa namin ang kapangyarihan ng iyong biyayang nagpapagaling at tulad mo, gawin mo kaming mga sugatang tagapagpagaling sa iyong pangalan. Lubos kaming nagpapasalamat sa lahat ng kabutihang ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ni San Lazaro, ang iyong pinakamamahal na kaibigan at aming abang patron. May padama nawa namin ang taus-pusong pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming patuloy na pagmamahal sa mga may karamdaman at mga dukha na siyang pinakamalapit sa iyong puso. Nawa sa pamamagitan ni San Lazaro, sa tulong ng kanyang makapangyarihang panalangin para sa amin, ay mas lalo kaming lumago at tulungan kaming maging iyong mga tapat at abang mga kaibigan. Mapagmahal na Panginoon, tagapagligtas at tagapagpagaling ng sangkatauhan, nawa ang misteryo na aming pinagdiwang sa banal na Eukaristiya ay makita sa aming buhay at magdala sa aming lahat na magkaisa tungo sa kadakilaan ng iyong walang hanggan at malwalhating presensya. Kasama si San Lazaro at lahat ng mga anghel at mga banal, kami ay nagpupuri, sumasamba at nagpapasalamat sa iyo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po sandali para sa mga paalala. Ang atin pong pahalik sa imahen ni San Lazaro ay sa labas sa gawing kaliwa ng ating simbahan. Inaanyayahan din pong lahat na manatili sandali para sa photo opportunity kasama ang ating punong tagapagdiwang pagkatapos ng ating misa. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Muli po ay happy fiesta po sa ating lahat. Palapakan po natin si San Lazaro. Pasalamat po natin ang mga sponsors po sa March 22, itong 10 a.m. Mass. Crystalline Maramag and Family, Mary Gadin and Family, Ryan Jane Siralbo and Family, Ophelia Gat po and Family, Hernanis San Pedro and Family, Concepcion Marcy Pagyao, Roan and Michael Salariosa Family, Association of DOH Retired Employees, Dr. Ron Jean Solante and Family, SLH Medical Social Service Department Staff, Young Family, Bernaltes Sagret Family, Reza and Joselito Oblipias and Family, Office of the Chief Nurse, Maria Victoria Loyola, Piol and Family, Elba Spino and Family, Legion of Mary. Maraming salamat po sa inyo. God will give you 100-fold. At gusto ko rin pasalamatan po ang Department of Health sa pamuno po ng ating kalihim Secretary Ted Herbosa at sa lahat-lahat po ng suporta din po ng Department of Health na patuloy po tayong ginagabayan. Pagpapasok ko lang po dito ay sila po yung nag-aalaw po. So, salamat po sa inyo. Kasama po namin kayo sa prayers. Reassured po ang aming panalangin palagi. At higit sa lahat po sa ating San Lazaro Hospital po, kay Dr. David Saplico, sa lahat ng mga officers and staff, sa lahat po ng assistants from the very beginning, sa Novena Masses, na araw-araw ay nagbibigay sila ng pagkain, lahat-lahat po, ang Diyos na lang po ang nandito po yung mga staff, mga chief, Di ko na po isa-isan po, alam na po ng Diyos. Alam po, ang malaga po na tayo po ay nandito para sa pagpupuri sa ating banal na patron. Maraming salamat po sa inyo at sa chapel po ng San Lazaro, pamilya ng San Lazaro, sa pastoral,
at sa mga servers, sa lay ministers, lecom, lector, commentator, socom, altar servers, music ministry, greeters and collectors, Mother Butter Guild, sa SAVE, at sa inyo pong lahat po. Sa lahat po nagpahiram po ng mga tent. So hindi ko na po sila papangalanan, itong mga politiko, alam na po nila. Ang Diyos na lang po ang magkaloob sa inyo ng pagpapala. At sa lahat-lahat po na nagpunta po dito, karamihan po dito ang nagsimba ay hindi man po taga dito sa Maynila. Malalayo pa pong lugar, So salamat po sa inyo. Kaya po itong San Lazaro Chapel ay ito po ay nalihim, parang natatago na kapilya dito sa Metro Manila na kahit yung mga nasa labas ay hindi nila alam. Pero magpasalamat po kayo na kayo po mga malalayo na nakakarating dito. Ito po yung regalo ng Diyos sa inyo na nakapunta po kayo dito para makipagdiwang po. At lahat po sa mga kaparian, sa ating deacon, si Father Gio, Father Miko, si Father Kids, si Father Marlon, at si Father Bobby de la Cruz, maraming salamat po sa inyo. At higit sa lahat, siyempre ang ating punong tagapagdiwang, ang ating mahal na Kardinal, Most Reverend Pinag-arangalan na Kardinal Jose Advincula, Your Eminence. Maraming salamat po, mahal na Kardinal, sa patuloy po na pagiging ama sa amin. Andrea Sword po na ipagpapatuloy po namin ang pagiging mananampalataya at maging po kami ng tanda ng pag-ibig ni Kristo at Espiritu ni San Lazaro. Ito po yung nakaka-amaze po dito po dahil yung mga volunteer din po dito sa San Lazaro ay malalayo pa po. May Batanga, may Bulacan. So ito po, pinibigay nilang buhay dito po para magsilbi. Ito yung Espiritu ni San Lazaro na tinanggap ni San Lazaro at pinagkaloob din po sa ating lahat. Muli po ay maraming salamat. At bago po makalimutan, July 29 po ay may kapistahan pa po tayo kay Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro every July 29 at ang mag-preside din po uli ay si Mahal na Cardinal po. Cardinal, di pa ba? Ikaw po sa July 29. Confirm na po yun sa July 29. 12:15 po yun. Matagal na si Cardinal na nag-oo sa akin. Kaya, at higit sa lahat, pasalamatan bago si Cardinal ay he will celebrating his birthday on March 30, 74th birthday. Advance happy birthday po, mahal na Cardinal. At hindi pa po yun. April 4, ang kanyang 50 youth anniversary, sacerdotal anniversary, golden anniversary. At hindi pa po yun, may isa pa. September 8, 25th year as Bishop. Mahal na Cardinal, salamat po sa inyo. At ngayon pa lang ay nakatikim na kami ng iyong pagdiriwang and we are all celebrating in advance. Thank you po, mahal na Cardinal. Viva San Lazaro! Viva! Happy birthday po, Cardinal. Bilang pong regalo natin kay Cardinal, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Alay Kapwa program ng Archdiocese of Manila. Maraming salamat po sa inyong suporta.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayin niyo rin, Purihin ang ngalan ng Panginoon. ngayon at magpakailanman, Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon. na may gawa ng langit at lupa. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ng Panginoon upang siya ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.